Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Oh, so good. Komeo so tanghon. So bagay sa bawat celebration. So easy, so dummy. Komeo so tanghon. Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Music, Master Manora Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026.
hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 16 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo. Sina Henry Uri at Karen Oyo. Balansyadong Balita. Pilipinas, araw ng Martes sa 17 o 31 na sa buwan ng Marso taong 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Halaga ng piso laban sa dolyar lalo pang sumemplang sa pinakamababang antas ngayong araw. Pagtaas sa presyo ng ilang pangunahing bilihin inaasahan sa ikatlong linggo ng Abril. Inflation rate ngayong Marso, tinataya naman ng BSP na magiging pinakamabilis sa mahigit isang taon. PNP naka-full alert na ngayong Semana Santa. Department of Health Secretary Ted Herbos at 16 na iba pa kinasuhan na sa Ombudsman dahil sa 1.4 bilyong halaga ng na-expire at hindi na i-deliver na gamot ng ahensya. Ayuda ng City Government of Manila para sa mga jeepney drivers itinaas pa sa 3,500 pesos kada araw. Mahigit sa 2 bilyong halaga ng smuggled na sigarilyo na kumpiska naman sa unang quarter ng taon. At halos 38 million pesos na halaga ng shabu na tagpuan sa Pasay City. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyo. At Henry Uri. Lalo pang lumagapak ang halaga ng piso laban sa dolyar. Ito'y matapos magsara ang palitan sa 60.748 mula 60.69 kahapon. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagbukas ang trading sa 60.65, tumamlay ang local currencies sa 60.75 at nakabawi naman sa 60.58. Pero nagsara ito ngayon sa palitang 60.748 kada dolyar. Nagbabadyan tumaas naman ang halaga ng ilang basic commodities sa pagpasok ng ikatlong linggo ng Abril. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, walang magiging paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin hanggang sa April 15. Subalit asahan ang pagtaas kinabukasan o umpisa sa April 16. Gayunpaman sinabi ni DTI Secretary Cristina Aldeguer Roque na hindi lahat ng basic necessities at prime commodities ay magkakaroon ng price increase. Ipinahayag ng kalihim na upang maiwasan ang pagsasamantala sa sitwasyon, bibigyan ng ahensya ng update ang publiko tungkol sa nakaumang na price adjustment bago sumapit ang April 16. Samantala, tinataya naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas na papalo sa 3.9% ang inflation rate ng bansa ngayong Marso. Ayon sa BSP, ang inflation ay posibleng pumalo sa 3.1 hanggang 3.9% na pinakamabilis sa nakalipas na 19 na buwan mula 3.3% noong Agosto 20 o 2024 at 4.4% noong July 2024. Ang inaasahang paglundag ng inflation ay epekto ng serye ng malaki ang oil price increase, pagtaas ng presyo ng bigas, gayon din ang power rate increase at pagbagsak ng piso laban sa dolyar. Ang inflation ay tumutukoy sa bilis ng pagtaas ng halaga ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Nakataas na sa full alert status ang buong Philippine National Police ngayong Semana Santa. Ayon kay PNP Chief Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr., epektibo ito ngayong Martes Santo hanggang sa araw ng Lunes,
April 6. Mula naman sa anunsyo kahapon na magpapakalat ng 40,000 na tauhan ng PNP, dinamihan pa ito sa higit 98,000. Bukod pa ito sa higit 37,000 force multipliers at higit 12,000 mula sa iba't ibang law enforcement agencies. Binigyan din ni Nartates na kailangan paigtingin ang presensya ng mga otoridad sa kalye at iba pang pampublikong lugar para matiyak ang kaligtasan ng mga sibilyan. Sa kaugnay na balita, inanunsyo naman ng Department of Transportation, DPWH at DILG ang pagsasagawa ng malawakang clearing operation sa buong Pilipinas bilang bahagi ng Zero Obstruction Project ngayong Semana Santa. Sa isang pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi na DOTR Secretary Banoy Lopez na sisimula ng proyekto bukas Miyerkules Santo upang matiyak ang mabilis at maayos sa daloy ng trapiko para sa mga motorista ngayong long weekend. Ayon sa kalihim, direktang utos ito ni Pangulong Bongbong Marcos upang masigurong hindi lamang sa mga expressway nakatutok ang atensyon ng pamahalaan kundi maging sa mga pambansang lansangan. Hinimok ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang lahat ng mga driver at motorista na pairalin ang disiplina at iwasan ng road rage sa kanilang pagbiyahe ngayong Semana Santa. Sa isang pahayag, binigyan din ni LTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza III na mas mabuting umiwas sa gulo upang hindi na madagdagan pa ang gastusin gaya ng pampiyansa kung sakaling masangkot sa mga road-related incidents. Una rito, inatasan na ang lahat ng regional directors ng LTFRB na paigtingin ang inspeksyon sa mga terminal ng PUV sa buong bansa. Kabuang 1,297 passenger buses na rin nationwide ang nabigyan ng special permits upang matugunan ang dagsa ng mga biyahero ngayong long weekend. Tuloy-tuloy naman ang biyahe ng 8 bus company na nagtaas naman ng pasahe sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Sa panayam ng DZRH kay PITX Senior Corporate Affairs Colin Calbasa, sinabi nito na wala silang kapangyarihang patawan ng parusa mga ito kundi ang LTFRB at DOTR lamang. Samantala, ilang ticket seller naman ang inireklamo ng bus company na nagsabing ibinalik na nila sa normalang pasahe. Pero isang bus company na rin ang hindi nag-rollback at nanindigang nakabatay ang kanilang pasahe sa kautusan ng LTFRB. Sabi naman ni PITX Corporate Communications and Government Relations Head Jason Salvador, nagbawas na ng biyahe ang ilan nilang partner operators dahil hirap na isustain ng mga ito ang kanilang biyahe sa gitna ng pagtaas ng krudo. Patuloy na dinadagsa ng milyong-milyong mga pasahero ang mga paliparan na pantalan at bus terminals ngayong Semana Santa. Dumami na ang bilang ng mga pasahero sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport ngayong Holy Week rush. Ayon sa New NAIA Infra Corporation, inaasahang papalo sa 1.35 million ang mga biyaherong dadaan sa paliparan mula March 28 hanggang April 5. Mas mataas pa kumpara sa 1.32 million na naitala sa kaparehong period noong 2025 sa kabila ng epekto ng digmaan sa gitnang silangan. Aabot naman sa 150,000 ang average daily passenger sa NAIA ngayong Semana Santa, mas mataas kumpara sa 147,000 noong isang taon. Una lang inanunsyo ng Civil Aeronautics Board na mula sa Level 4, itataas na ang fuel surcharge sa Level 8 mula April 1 hanggang April 15. 24 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon sa iba pang mga balita. Half day at work from home na lamang ang pasok ng mga empleyado ng pamahalaan bukas, 1 ng Abril. Hindi ba April Fools ito? Ayon sa Palasyo ng Malacanang, ipatutupad ang work from home arrangement mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali bukas para mga kawani naman ng gobyerno maliban sa mga frontliner ay makauwi na ng mas maaga. Layunin naman ang hakbang na ito na mabigyan ng sapat na oras sa mga kawani ng gobyernong makabiyahe at makauwi sa kanilang mga probinsya para sa paggunita ng mahal na araw. Nagtaas na ng singil sa pamasayang DLTB Company o Corporation sa Buendia, Pasay City ngayong Semana Santa dahil sa sobrang taas na presyo ng krudo bunsod ng kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon kay dispatcher na si Ignacio Rovidilio, 10% ang fare hike nila sa mga biyaheng Bicol at Visayas, gaya ng pagtaas sa 3,000 pesos mula sa dating 2,500 na pasahe patungo sa Ormoc. Bukod dito, sinabi rin ng dispatcher na si Hene
Ner Miranda na 20 hanggang 30 pesos ang itinaas ng kanilang pasahe sa ruta namang Nasugbo, Lemery, Santa Cruz at Lucena. Paliwanag nila, hindi na kaya ng mga operator at driver ang sobrang mahal na presyo ng diesel simula nang sumiklab ang bakbakan sa gitnang silangan. Normal pa naman sa ngayon ang dami ng mga pasahero sa terminal at bukas daw yan inaasahang bubuhos. Gayunpaman, tinatayang bababa ng 20% ang mga biyahero dahil sa taas ng halaga ng gugugulin. Samantala sa Maynila, dinagdagan pa ng 500 piso ang 3,000 pisong subsidy ng mga tsuper na nagsiservisyo sa libreng sakay program sa Maynila bilang tugon sa biglang pagtaas ng presyo ng krudo. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, nagmula karagdagan sa naipong 661 milyon ng lokal na pamahalaan mula sa unang araw ng implementasyon ng naturang programa. Umabot na sa 129,665 ng mga pasahero naman ang nalibreng sa biyaheng ito, na kung saan 1,038 jeep ang nakilahok sa naturang libreng sakay. Mananatiling epektibo naman ang 3,500 subsidy sa mga susunod pang araw ng implementasyon ayon kay Mayor Moreno. Muling ipapako sa krus sa darating na Biyernes Santo si Ruben Enaje sa San Pedro Cutud Lenten Rite sa Pampanga. Ito'y matapos bigong ma-memorize ang script ay magpahaba ng buhok ang data dapat sana'y papalit sa kanya sa panayam sa programang 2x2 kay Maleldo 2016 Director Lendel Navarro. Bagamat sinabi na ni Enaje na magre-retiro na siya sa paglahok sa naturang tradisyon, ay muli nila siyang pinakiusapang bumalik ngayong taon. Ito nga ay dahil sa kabiguan ng dapat sana ipapalit sa kanya na gampanan ang nakatakda niyang iiwanang tungkulin matapos ang higit sa 3 dekada. Pakinggan at panuurin po natin si Ginoong Lendel Navarro. Dahil actual po kasi yung ginagawa namin, may script po kami. Yung si Kuya Arnold, sana po siya na yung susunod na magpapako ngayong taon. Dahil po, hindi po kasi alam ng yung script. Hindi po niya memorize yung script. Tapos po, kalbo pa po kasi siya. Walang buhok. Kaya nga po, baka dahil sa pananampalataya, gawing kapatawanan kung siya po muna yung gaganap. Ngayon po, kasama po yung tourism officer dito sa San Fernando po. Next year po, iwa-workshop po namin siya para mas maano po yung kanyang pagsasalita at may memorize po niya yung mga script. May workshop pala yun, partner. Hindi lang pala basta-basta magpapapako sa krus sa kutot. May rehearsal yung pagpapapako. Aray! Pagka bumangkilong yung pako, ulit. Kailangan lang. Alano ba yan? Dapat one time, big time lang. Saka dapat walang dugo. Oo. Dapat perfect ang production. Samantala, sa iba pa ang mga balita. Kinasuhan naman sa Ombudsman si Health Secretary Ted Herbosa at 16 na iba pang opisyal ng Department of Health dahil sa 1.4 bilyong halaga ng na-expired at hindi na i-deliver ng gamot ng ahensya. Ang reklamo ay iniharap ng healthcare advocate groups na concerned Department of Health personnel. Ayon sa complainant, nabigo ang respondents na ipamahagi ang essential drugs tulad ng HIV antiretrovirals, psychiatric medications at bakuna hanggang sa abutin ng expiration habang nakaimbak sa mga bodega. Pinanggit ng grupo na 68 milyong halaga ng produkto ang na-expired, kabilang ang 1.2 million para sa family planning at psychiatric injectables. Samantala, nasa 1.6 billion naman ang halaga ng bakuna ang hindi umano na i-deliver hanggang noong Enero at 1.6 milyong halaga ng tabletas ng HIV ang nananatiling nakatenga. Ipinahayag ng complainant na bukod sa kapabayaan, malinaw na nakompromiso ang tiwala ng publiko kay Herbosa at sa iba pang opisyal na may pananagutan sa naturang iskandalo. Samantala, pumalo na sa 256,000 na mga tsuper sa Metro Manila ang nakatanggap ng fuel subsidy sa gitna ng krisis sa langis. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, umabot sa 1.28 billion pesos ang naibigay na cash aid sa mga tsuper. Sa datos ng DSWD, kabilang dito ang 102,824 na tricycle drivers, 22,937 na TNVS drivers, 22,031 na jeepney drivers,
drivers, 86,268 na service delivery riders at 21,980 na motorcycle taxi drivers. Samantala, tiniyak ng ahensya na magkakaroon sila ng special payout sa mga tsuper na hindi na isama sa listahan. Una nang sinabi ng DSWD na sisimulan na nila ang pagbibigay ng fuel subsidy sa probinsya pagkatapos ng Semana Santa. 30 minuto na, magalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado. Ang oras na yan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fab, Con, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan.
nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Massive entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pong alamin yung pinaka-latest mula sa Malacanang. Kasama ba rito let yung pagbabawal na raw ng DILG ni Secretary John Vic yung paglalangoy beyond 10 p.m. Ay, ganun. Sa mga Wala sa nang mga ano, beach. wala nang night swimming. Wala nang night. Bawal na. Bawal na ang night swimming sa gabi, Let. Bawal na ang overnight swimming sa gabi. Let Narciso, latest from the palace. Let. Henry, Ms. Kay, iniulat ni Pangulong Bongbong Marcos na muling nagtulong ang Uplift Committee para talakayin ang mga sektor na dapat tutukan kaugnay ng impact ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Sa pagkain, sinabi ng Pangulo na inaprubahan na ng National Price Coordinating Council ang pagtatakda ng 50 pesos price cap sa imported na bigas. Ayon kay Pangulong Marcos, maglalabas siya ng executive order para maipatupad ito sa lalong madaling panahon. Maglalabas din anyang tulong para sa mga magsasaka ngayong Abril sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families. Tatanggap ang nasigit 4 na milyong magsasaka ng tig 2,325 pesos. Bukod pa dito ang fuel subsidy para sa higit 4,000 magsasaka. Ang mga mangingisda naman anya ay tatanggap ng 100,000 fuel cards at fuel vouchers. Tungkol sa suspensyon o pagbaba ng excise tax sa langis, sabi ni Pangulong Marcos, may meeting ang Development Budget Coordination Committee para ibigay ang resulta ng kanilang pag-aaral tungkol sa bagay na ito. Ito si Dr. Ciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Let. Maganda yun. May mga ayuda sa mga farmers. But of course, tayo parang wala tayong naririnig. Ano? Parang walang anumang palubag-loob man lamang sa ating mga middle income earner. Tayo halos na nagsasubsidize dyan sa mga kakuwang yan. Diyan sa mga programang yan. Sabi siguro nila, kaya pa naman nila hanggat sa tumatayo pa pumapasok pa sa opisina tong mga to. Kaya kayo naman, mawalang galang na partner, sa inyong nakakatanggap ng ayuda, hindi siya nang mamaoy kami, pero ganito yan pahalagahan ninyo, pagyamanin ninyo, paramihin ninyo, huwag ninyong gamitin sa masama, huwag ninyong gamitin sa illegal, huwag ninyong gamitin sa palso. Yan inyong mga natatanggap. I myself, 32%, ikaw magkano? Para walang tayong 32%, yung mga kaunting-kaunting talent fee namin, 32%. Tapos iba pa po yung tax sa aming sweldo. Diba? Oo. So, sana yung mga nakakatanggap ay pagyayamanin po ninyo. Sapagkat yan po hindi birong pinagpawisan ng mga taong nagko-contribute sa gobyerno, pare-pareho tayo para po lahat tayo ay mabuhay sa daigdig na ito. Ano ho? Kagaya ni Mr. Joey Longares, ang President and CEO ng Jolong Enterprises, ang pinakamalaking balikbayan door-to-door delivery sa US, at meron din siyang money remittances na matatagpuan po sa mga seafood city sa iba't ibang bahagi po ng United States, Canada, Middle East. Sir Joel, magandang hapon sa inyo. Hello po, Sir Joel. Are you there? Ayun. Oo, aming gwapong... Maingay kasi yung kaharap to. Sino mga harap nyo? Sino mga kasama nyo ngayon? You in Capiz, Mr. Longares? Nasa Capiz po kayo? Yeah. Makabakasyon naman. Sort of, nagbabakasyon na konti. Hindi mo maintindihan kung bakasyon o ano ba, paano ba? Parang panay din ang trabaho ninyo riyan Oo panay ang nga. kayod
Oo. Sige, simulan namin siguro, kaya namin kayo natawagan because of this crisis, oil price hike. Apektado ho ba? May epekto ba ho sa inyong, kasi yung ating mga kababayan nagtatanong, baka magtaas po yung singil sa balikbayan boxes, yung sa money remittance, baka magtaas po ng remittance fee. Ano po ang update naman po sa inyong sektor? Sa Amerika and Canada naman kasi, Henry and Karen, hindi naman masyadong naepektuhan. Ang talagang malaking tama sa atin, dito sa Pilipinas. Apo. Kung siyempre siguro naman namomonitor ninyo kung magkano yung especially crudo, kasi we have total of more than 200 trucks na tumatakbo. Kayo po, ano? Oo. So, yun yung sasabihin natin na isa sa pinakamabigat kasi nga hindi lang masabi mong from 55 to 140 na ngayon eh. So, yung dating cost mo na 1 million, naging 1.2 million. So, total of 2.2 million ka na. Ganun lang kasimple yun. Apo. And, siyempre, hindi naman natin alam to kung gaano katagal. Which we do monitor naman. Kung kayo nagmumonitor din ako araw-araw. It remains to be seen. But siguro, ang pinakamagandang masasuggest ko sa atin lahat, no? Di maghigpit muna ng sinturon. Ikot naman tayo eh. Wala namang hindi tayo umikot. Nakita niyo yung pandemic, di ba? That's a very scary one, yung pandemic. This time, sinturon lang kailangan dito. Kailangan namang higpit talaga. So, kung magtataas ako sa remittance fees, magtataas ako sa boxes, wag muna. Kasi, very good. nakaano na ako doon, kumbaga, napaghandaan ko na yan 10 years ago pa eh. Wow. Yung price ko ngayon is nakalaan yan para sa 10 years or whatever consequences or uncertainty na pwede mangyari, naka-ready ako. Kahit na 1 year pa. Okay, Kung natin that's a pabutin good yung news. pera ng 1 year, Oo, that's a good news. Kung magkanong sinisingilin nyo bago nagyera, bago nangyari po ito, wala pong pagbabago sa inyong mga fees na sinisingil sa pagpapadala ng mga kababayan natin, including dun sa remittances. wala, Henry. Actually, ang winuburi ko ngayon, dahil nga presidente nga ako ng nagtutulor asosasyon sa buong mundo, no, dito sa Pilipinas. Ang winuburi ko yung Middle East na naman. Kung maalala ninyo nitong mga nakarang buwan, last year, na merong nasa 100, actually 165 more than 165 containers na inabandona ng mga operator sa Middle East, lalo na yung ng Saudi Arabia at saka yung hanggang Qatar yan. Itong gerang ito, kung ito itutuloy ng 3, 4, 5, 6 na buwan, sinisiguro kung marami magsasaranggapan eh. Because yung presyuhan ng Middle East, sagad na sagad yun, Henry. Wala kang kinikita doon. Iiyak at iiyak ang operation. Para siguro maging abot kaya kasi para sa mga OFWs, ano. Pero yun nga, Sir Joel, dahil dyan, talagang magsasuffer yung negosyo. Kumusta naman po yung lagay naman po ng mga kababayan natin na nagtatrabaho po sa ilalim po ng mga door-to-door, mga logistics, kasi baka nangangamba po sila hanggang kailan lang po sila magkakaroon ng hanap buhay o trabaho? On the side, sa side ko naman, Karen, ano naman yun? Like what I said earlier na napaghandaan ko naman yan. Swerte yung mga empleyado nyo, sir. On my side. Pero ang winu-worry ko yung ibang company sa Middle East. Is napakarami niya na kumbaga, kasi galing ako doon, alam ko yung presyohan nila, para bang wala ka talagang allowance. Nangyari na to. Hindi lang allowance ang kailangan mo dito eh. Pero nagdoble yung presyo, yung dating 55 pesos mo. Naging 140 ngayon. Saan mo kukunin yan? At lahat nagsisimula sa gasolina or sa fuel na sinasabi. Pag tumaas ng fuel, tataas lahat ang production, pamula sa pagtatanim. Although, nandito ako sa probinsya, naalala ko nung araw, Karen, hindi ko naman kailangan ng pera eh. Tanim ka lang ng palay or saging or mabubuhay na eh. kapalit. Ang daming isda sa may tubig, may isda. Ibig mo sabihin, going back lang dun sa tanong ni Karen, wala pong mangyayaring
laying off of your Sa kumpanya ni employee. Sir Joel. Oo, Oo. walang matatanggal, walang driver na mawawala ng trabaho. That's a good news if that's the case. Pero sa ibang kumpanya, sabi ni Sir Joel, Oo. lalo na yung mga nakabase Sa sa Middle Middle East, East, nako. medyo sabihin natin 50-50 Pero paano yun, Sir Joel, dahil yung sitwasyon sa Middle East mukha nga pong nag-observe po tayo pero mukhang walang hindi po Walang senyales pa na- walang senyales na hihinto ang gera o girian po doon. So medyo matatagalan pa siguro ito. Paano po yung mga nagtatrabaho doon, baka mawala na nga po sila ng handboy? And second question ko pala, Sir Joel, yung mga ipapadala ng mga kababayan natin, yung mga remittance po Oo, nila, sa magkakaroon Middle East. po ba ng backlog? Kasi nga po, kung sakali po na marami ang magsara po ng mga negosyo na ito po sa industriya po ninyo, baka magkaroon po ng backlog. Tatamaan, Karen. Yung question mo about money remittance, tatamaan talaga Middle East. On the part ng Amerika, I'm not worried. Hindi ako nag-worry sa Amerika at Canada kasi nga, if you remember, nung pandemic, lumakas ang money remittance noon kasi napakaraming perang ibinigay ang gobyerno ng Amerika. Kasi ang Amerika, they can easily print money. Ang problema natin sa Pilipinas, we cannot print money sa Pilipinas. Well, in fact, itong isyong to, pwede mo masisisi ang gobyerno. Part of it, kasi yung gera nga, hindi naman kagustuhan ng Pilipinas. But then, this should be, if yung leader ay negosyante, this should be ready in a moment na merong ganito. Kasi, katulad yan, dapat sinasubsidize na ng gobyerno muna yan. Kasi ang magsasuffer, the whole country at mga business sector. Na kung aasahan mo si Ramon Ang, who is Ramon Ang? Maaaring sabi niya, sige, hindi ako magtataas ng price, hindi ako kikita dyan. But then again, look at the price of Petron. Magkano? Tumaas Kung din masabi niya tataas ng price, tapos nasa 140 ang Petron niya, then where is the 55 pesos? May mali doon sa lingwahe, may mali doon sa sinabi niya. I'm not saying na kumbaga, sa sinabi ni Ramon, kasi narinig yung sinabi niya, no? Pero if they're willing to, which is hindi, I don't blame naman. Why do I need to blame Ramon? Hindi, palagay ko ang business model ngayon, partner, is yung sa inyo. Sapagkat walang kayong galaw, wala kayong ginalaw sa fees, sa maparemittance, mapabalikbayan, hindi kayo nagtaas kahit na ang inyong mga truck ay tumatakbo gamit ang diesel. Pero paano ninyo ginagawa yon? Hindi ba baka hindi ba kayo malulugi ron? O hindi kayo nagtaas pero yung diesel ninyo doble triple na ang singala. Yung word na lugi, Henry, para sa akin temporary lang yan. Now, if let's say ang gera abutin ng 5 taon, then I can guarantee you 100%. There will be a subsidize sa Amerika. Kasi ang Pilipinas naman ang pinoproblema mo. Ang problema natin, Pilipinas, talagang there is no subsidize dito kasi unang-una, wala naman tayong pera eh. There is no money. The fact that, kumbaga, wala kang investors. Opo. Ang inaasahan mo, teka muna pala. lang eh. Halos 60.1 na ang peso to dollar. Is this a good news sa business ninyo sa remittances at sa mga OFWs natin sa Amerika? Marami bang nagpapadala ngayon? Well, it's sad to say, but at the same time, it's good. It's good for us, but sad to, again, Filipino kasi. Now, aanhin ko naman yung, let's say, yes, right now, yung number of transactions per se, siguro nag-growth ka ng 20%. Kasi simula nang umakyat ng piso sa 60, ang daming padalahan. Kumbaga, kasi ang average ko, nasa, let's say, $2 million a day, ang pinapadala dito sa Pilipinas, siguro ngayon nasa 2.3, 2.4, daily yan But, again, pero kung marami naman nagsasuffer, isa lang nag-i-enjoy. Mukhang unfair yung gano'n Oo nga po. Kumbaga kahit kayo'y maraming kita, kung nakikita naman ninyo yung mga Pilipino ay nagsasuffer, hindi rin kayo masaya. Opo.
Kasi ikaw rin naman, tayo din naman kasi hindi ang iniiyakan ng Pilipino. Imagine mo, we have thousands of employees na lahat yan nagsasuffer. Kakarampot lang yung in-increase mo 20% against sa ginastos ng tao mo na more than 100%. Kasi yun ang labanan natin sa Pilipinas, and I hope may mga nakikinig na mga public official, lalo na economics ng Pilipinas, no? Na itong situation na ito, this is a very scary situation. This is not just a simple 140 pesos per liter. Hindi yung sasabihin, meron tayong gasolina or darating tutulong ang Russia. Kahit na sino tutulong dyan, kung ang price ng crudo mo is 140, it doesn't make Mahirap sense. pa rin. Doesn't make sense. Sir Joel, The small business, mamamatay. Sir Joel, matanong ko lang kung dahil nga po sabihin na po natin, veterano na po kayo sa industriya na ito at kabisado nyo na rin po yung galawan. No? Hindi ko, kasi napasmile si Sir nung sinabing veterano. Pero ang ibig sabihin ko po nito ay malalim na po ang inyong kaalaman dito. You've been around for quite a while in this business. So, kumbaga, pwede na po nating masabi, you can give some expert opinion or advice about this. Ano po. Pero, sa dinami-dami po ng mga krisis po na pinagdaanan natin globally, alin po ba yung pinaka... aside from this oil crisis na po, yung mga nakaraan po na krisis na hindi nyo po makalimutan na medyo na rin po tayo, no, nagulat at nahirapan po, aminin natin, na na-challenge tayo. Pero nalampasan din naman po natin. Pero dudugtungan ko siya, parang tinatawanan nyo lang. Yung mga krisis, how? Actually, pandemic is one of the surprise for us, no, all of us, sa henerasyon natin. That was the surprise na something that, because sa kalaban mo, hindi mo nakikita kung saan sa hangin, kung saan man eh. And at any given time, pwede kang mamatay. That is life. Itong situasyon na ito, para sa akin, it's an opportunity. Ito sa akin kasi in every crisis sa akin, kasi palagi sinasabing opportunity dyan eh. Now it's up to you on how to adjust. But this is a very scary one pag inabot pa ng 3, 4, 5 buwan. This is a very scary. I do not know kung ano plano ng gobyerno, no. But then again, if they're not gonna moving their butt, my God, I do not know what's gonna happen sa economy natin. Gaano karami magsasuffer dyan? Kung wala sila mapu-full out, kung wala sila mautong ang bansa para mag-finance ng subsidizing sa crisis ng oil. Kasi ito ang pinakapuno eh. Teka, right now, how many percent ang umasa sa oil? How many percent ng Pilipino ang umasa sa oil? Ang laki rin ng inyong ibinabayad na buwis sa gobyernong ito, for sure. Kada taon. Henry, billion yan Kung yun ka sometimes nakakasama because my company brings more than 40 billion pesos per year dito sa Pilipinas. Kaya nga nakakasama na makakarinig ng something na it goes to the pocket of the politician lang. Not into the mouth of every very poor Filipino. So yun yung nakakasama. But then again, napakaraming inosente, napakaraming matalinong politician, sabihin lang natin, genius sila. Sa pagnanakaw. But they are no, it's okay. They are all gonna be dead tomorrow or one day. Na wala silang madadala. Sana, marinig na lang, wala kayong madadalang pera pag kayo nasa ataol na. Okay? So, maghunos dili kayo sa pagnanakaw or sabihin na, well, karapatan namin to kasi namili kami ng boto ng eleksyon. You know? It's very rampant. But then again, we can only say a lot of good things to them. But they are so numb. They are numb. All of them. Teka muna, parang every politician. Mahal na araw naman ngayon eh. Parang ano ba yan? Ang bang inyong Lenten message sa mga politicians na no matter how rich you are, no matter how influential and powerful you are, at the end of the day, when you die, wala lang. Wala ka talaga matadalang pera, Henry. Wala. Nandito ako kasi isang lola ko gusto ko pang bisitahan the other day, sabi naalala ko, bibisitahan kaya isang lola ko. Pagkabanggit ko noon, siguro within 24 hours na wala. Nagpahinga na. Hindi na. Pero kaganda-ganda ng buhay nung araw, kaganda-ganda na lang babae nung araw, you know. Ngayon, wala sila nadala.
So pag mayaman ka, dapat lalo kang... Gumaya sila sa akin, Henry. Dapat gumaya sila sa akin kung sila mayaman. Habang yumayaman, lalong nagiging pagpapala sa kapwa. Ganun ba yun? Laging nagiging mas Yes. dapat laging mas mapakumbaba. Para sa alaman po ng baka hindi po lahat alam ito. During the pandemic, but prior to pandemic, naalala mo yung Yolanda typhoon. At the company of Mr. Longares, yung binabanggit niya mga truck, yan ang nagpahiram sa Manila Broadcasting Company para ma-ferry out lahat ng mga relief goods, mga bigas, na idinonate sa atin, nadala natin yung nationwide through Mr. Longares Company Trucks, nang wala po siyang siningil na ni singko. Minsan siya pa nagpapamerienda sa mga pahinante at saka sa mga driver. That's how masalo kita dyan, Henry. Ito, alam mo ka, itong 84 containers na i-deliver ko na inabandon ng mga cargo company. 84 containers yan. Ang dami. Dineliver ko yan ng libre. Teka, what do you mean? Para lang sa kababayan ko. So inabandon na po itong mga containers. Saan po sila inabandon na, sir? Diyan sa pier, yung inabandon na ng mga cargo company, mga balikbayan box company sa Middle East. Oh, okay. Like si Makati Express, si CMG, si Kabayan, si Tag Cargo. Ibig sabihin, Sir Joel, natanggap pa rin ng mga kababayan natin yung padala ng kanilang mga mahal sa buhay. Pero medyo na-delay lang syempre kasi inabandon na nga. Pero sinalo nyo po, kumbaga. Kasi inaasahan to ng mga kababayan natin dito di ba? Tama po ba, Sir Joel? Yes. Mostly dyan, yung mga, ito ngayon, nung umupo si Ariel, yung ating bagong commissioner ng custom, no? Opo. Pag-upo niya, kasi kaibigan ko naman yan. Sabi ko sa kanya, Tol, ayusin mo yung balikbayan box na yan, tutulungan kita. Kasi, alam ko na, kasi, siyempre, as the president of DDCAP, so alam ko yung nangyayari at alam ko yung kwento at alam ko rin yung mayroong kapabilidad ba? Lahat naman may kapabilidad. Kaya lang yung willingness na tinatawag, willingness mong tumulong. So, in totality, nasa 84 containers na yung na-deliver ko. Kung ilalagyan mo ng 300,000 yan per container. So yun. Which, yung sinasabi ko sometimes, itong mga politician na ito, lalo na yung mga senador, tuwing tatakbo yan, puro OFW ang sinasabi niyan. But not a single one of them nagtaas na, Longares, tulungan ka namin, bigyan ka namin ng panggasolina man lang. But then again, those are the people who are these are the people who are fueling our economy right now. Alam ko naman kayo ay probinsyano, laki rin sa hirap. Sa kwento nga ninyo, natutulog din kayo sa bangko nung araw. Nabubuhay kayo sa prinsipyong ang mabait na bata pinagpapala. And that's how your company prosper. Kaya naman kahit sa 60 plus na kayo, mukha pa kayong 32 dahil wala kayong stress hindi kayo nag-aalala na baka biglang may magalit sa inyong mga kliyente ninyo or what. I think yung alam mo partner, pagka mabait ang negosyante, hindi naman sa dahil kaibigan natin ito. Pero look at naman, ilang taon na kayo, Mr. Longares? Binubula ako niyan, Karen. Ilang taon na kayo? Bawal yon pero 66 na. Tignan mo, she looks like 66. Retirable age na kasi, di ba, pag gano'n. Pero kasi, siguro nga, sir, dahil alam naman natin na maglalabas ka pa rin ng pera, pag ginawa mo yun, pero hindi mo na rin inisip kasi. So, although yung ibang negosyante, isipin nila, lulugi sila, di ba? Tama, Sir Joel. Wala naman ako kikitain dyan. Dideliver ko yan ng libre. Yung ilang cargo, di ba? Alam mo pero ang balik siguro, not in the amount na nawala man, it could be in another form, in another way, or much greater ang halaga. Ang tawag sa kanya ng mga kaibigan niya, Joel, the Good Samaritan Longares. Wow. That's how we know Mr. Longares. And we would like to thank you, sir, for alam mo, malaking bagay yung mga balikbayan na akala ng mga OFW hindi nila marireceive. Oo nga. Pero biglang
Kasi, sir, mapakatagal pero na-receive pa rin. Na-interview namin din, Sir Joel, dito sa DZRH, yung mga OFWs na talagang sipag, tiyaga, pawis at dugo yung binuwis nila para mabuo lang nila yung isang balikbayan box. Lalo na kung nagsisimula pa lang sila. Para lang may mga nagkikwento sila, may mga na sobrang pagtitipid, hindi sila paminsan kumakain ng 3 times a day, titipirin nila yung sarili nila ng padala, o para maipon lang nila, mapuno nila yung balikbayan box, may uwi sa probinsya dito sa Pilipinas, makita na natutuwa yung nanay nila, tatay nila, mga kapatid, mga anak, 'di ba? Asawa. So by the way, sir, yung Jolong naman is all over America. Logo Cargo. Logo Cargo. Tapos yung doon makikita lahat sa mga branch ng Seafood City, tama po ba? Yung Northern California, Las Vegas, Texas, Chicago at saka Canada, yes. Nandun tayo sa loob ng Cebu City. But kasi maano ko lang, masagot ko lang yung ano mo, Karen, about yung kinikwento ng mga OFW. I was one of them kasi. I was one of them back 1986 to 1992 kasi nag-Saudi Arabia ako, di ba? So yun. As OFW. Hanggang sa pumunta tayo ng Amerika, sunerte ng konti. At siyempre, palaging yung basta takot ka sa Diyos, Karen, tapos. Yun ang usapan. Yung totoong takot sa Diyos. Kasi sabi naman mga politician, takot din naman sila sa Diyos. Kailan hindi ko lang alam kung anong Diyos yung kanilang sinasanto. Hindi malinaw kung anong Diyos. Basta takot ka sa Diyos, tapos lagi yung totoong Diyos. Basta takot ka sa Diyos, lagi ka mabango tsaka macho, gagandaan negosyo. Ibang usapan yun. Sir, salamat for joining us. And we wish you a holy, blessed Holy Week, Sir Joel. Advance Happy Easter, boss. Salamat po for always being a partner of DCRH also. Thank you for being a good Samaritan, Mr. Longares. Thank you. Okay, thank you. Thank you guys. Salamat. Si Mr. Joel, the Good Samaritan, Longares. Kita naman ninyo. Sana yung mga ito actually bilyonaryo to, pero yung thinking niya walang naka-t-shirt lang yan. Oo. Para ka pambahay. Pero sabay nasa bahay naman siya talaga. Para sa kanya kasi nagchichill lang siya. Ang pera itulong mo, sabi niya lagi. Ang pera itulong mo, ang pera yun yung health do sa kanya ko nga na health is wealth. Sa kanya ko na ako yun hindi mo naman yan madadala pag ikaw ay nag-goodbye na sa mundong ito. Correct. Diba? Itulong, sabi niya, dahil yan naman ay parang tayo caretaker lang. We are conduits. Custodian lang ng God's property sa ibabaw ng mundo. So, Lenten season naman, sana yung mga politiko. Yes, Father Henry. Yung mga nagkamal ng limpak-limpak na pera sa flood control, ano bang gagawin ninyo riyan? Ang daming nagugutom sa kalye, ang daming walang hirap na hirap ngayon. Kayo naman naglalalangoy sa salapi. Ano bang mangyayari? Masarap ba lumangoy sa salapi? Hindi pa namin kasi na-experience ni Ka Henry. Bukas makalawa. 6 feet below the ground na rin naman ng ating destinasyon. Wala naman kayong madadala maski ano riyan, di ba? Tsaka, although, makabibili kayo ng magarbong musoleo pag kayo ay deads na dahil sa pera na yan, hindi nyo pa rin ma-enjoy kasi patay na nga kayo. Iiwan na rin kayo mag-isa ron sa ilalim ng lupa. Diba? Kahit may mausoleo pa, diba, na parang alamansyon. Yes. Pero may enjoy nyo pa ba yun? Pero diba? yung inyong pamanang magandang pangalan, pagtulong sa tao, habang buhay yung iuukit sa kasaysayan. Mag-commercial na daw tayo, nagagalit na. We'll be back after the break. This is a Lenten special. Yes. May ano na ba tayo? May winner na tayo? Magwi-winner na muna tayo o magko-commercial na tayo? Which is which? Winner muna daw. Winner muna. Ng Malakas. Ito na ang ating winner sa Malakas promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Alright, punta tayo ng Mandaluyong City sa Addition Hills. Hello, Noche. Kumusta na dyan? Gusto at Kuya Henry, isang OFW na ito dahil manginginom sa Henry dahil sa hirap na buhay. At kanina kumakain siya dito sa may Nuevo de Febrero, dito sa may Barangay Addition Hills sa
sa lungsod ng Mandaluyong. Ito, isang OFW na ito. Bakit ka alis ang bansa? Para umatin sa buhay. Kasi masyado nung mahirap dito. Medyo mahirap ng umuwi dito sa Pilipinas. Siyempre, malaki talaga ang sweldo kumpara naman dito. Okay, so matagal ka ng, ano pangalan nila ulit? Ruel Dakaymat po. Yan, matagal ka ng suki ng DCRH. Matagal na pa akong nakikinig na DCRH. Ayan, sino kilala mo? Bali, ang kilala ko po dyan, si Sir Anthony Taberna, si Starin, saka si Sir Henry. Ayan. Oy, thank you, sir. Baga, sa hapon kasi sila yung talaga nakatutok siya sa Balansyado. Siyempre, hindi ka na namin naabalahin dahil galing ka pa namuli ng dadalhin sa probinsya. Okay, ito kagad 1,000 pesos. Ayan. Ayun. At ating MX3, yung MX3 package. Yan, inumin niyo po yan. Hanggat maaari, magbaon ka ng sa ibang bansa. At yung ating medium na component, hatid sa inyo ng Astron, alagang maasan. Ito naman ay mabibili sa inyong suking tindahan, appliance store, nationwide. Ayan. Ano masasabi mo sa DCRH? Maraming salamat po sa DCRH. Ayun. At sir, Noche, pakisabi kay sir na good luck sa kanyang pag-abroad. Oo. Thank you po. Medyo hindi ka sinuswerte ngayon, sir, kasi Thank you, sir. lahat ng nasa likuran mo pinamimigay ko pagka ang problema hindi kita hindi na marinig ko hindi natin pwedeng ibigay. Pwede ba natin ibigay yung pader? Itong pader na to, wag mo benta yan Yatin yan. Baka mamaya. Hindi sa inyo yan. Okay, so para naman sa gustong manalo ng 1,000 pesos, malaking nakapropet sa DCRH. Malay mo naman kayo na magpwedeng manalo sa aming DCRH malakas sa Pueno. Siyempre, kasama ang MX3 dahil dito sa MX3, dito ako bilib. Ako naman si Aris 27, Mutirawas DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Noche. 6:11 na po ng gabi. DCRH. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS.
Moshi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS, trending and isang kwento, iba't ibang balak ipagbawal ng DILG na ang swimming sa gabi sa mga beach ay 10 PM pababa. Hindi na pwedeng
Oo, onwards. Hindi na pwede yung 10 pataas. Na kasi magpapadala raw sila ng mga miyembro ng Coast Guard at saka ng PNP. Maglilibot. Makapag nahuli kayong nagiinom at naglalangoy pa ng alas 10:30 na ng gabi, Ayun lang. papaahunin kayo para daw... may lifeguard. Wow. May bantay. Para daw walang malunod. Kanya lang sa init ng panahon, yung iba kasi talagang they prefer hanggang alas 12 ng ating gabi. Pwede ba tumawad, Secretary John Vic? Pwede naman siguro maglangoy, wag lang mag-inom. Baka ang kinakailangan ipagbawal ako for me partner. Ipagbawal yung pag-iinom after 10 o'clock. Ano na? Bawal yung pag-iinom after 10 o'clock. Okay. Pero yung kung ang maglalangoy naman ay matitino, pamilya, gusto mag-enjoy lang, mag-skinny dip. Skinny dip. Baka naman mabansagan kayong killjoy dyan. Yung pag-iinom na lang. Wag niyong hayaan nagiinom pa ng maliligo ng kasi yung mga beach owner, yung mga beach resort owner naman, may mga security naman yan eh. O di sabihin na lang, paalala na lang, bawal na pong mag-inom beyond 10 PM. Yun. Tapos pero pwede maglangoy hanggang alas 12 ng ating Pero kailangan pa bang i-announce yun? hindi, alam mo naman. Gawing direktiba. Alam mo naman ng Pinoy minsan pa talagang pag hindi mo talaga hinigpitan. Oo, pero papasaway. Pero kalayaan at karapatan yan eh. Wala ka naman sigurong lalabaging batas, kundi batas ng iyong pagpapabaya at batas na pinaigsi mo ang iyong buhay. Kung ikaw ay maglalangoy ng lasing at ikaw ay malulunod, nasa sa iyo yan eh. Di ba? Ewan ko kung anong wisdom dyan. Alright, sige. Si Edniel muna. PNP tutulong sa pagpulis kontra sa hindi otorisadong taas pasahe. Edniel Parosa. Edniel? Hinimok ng Philippine National Police sa mga mananakay na itawag sa pulisya ang mga abusadong transport company na mananaga sa pamasahe kahit hindi aprobado ng pamahalaan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., paigtingin pa nila ang presensya sa mga terminal at transport hub upang matiyak na protektado ang mga commuter. Kasunod ito ng reklamo ng PITX sa 8 kumpanya ng bus na umano'y naniningil ng sobra sa mga pasahero kahit binaril na ni Pangulong Bongbong Marcos ang fare increase sa gitna ng mahal na presyo ng mga bilihin. Dagdag ni Nartates, kasado silang magsagawa ng surprise inspection at random checks kasama ang mga kaukulang ahensya ng gobyerno sa mga susunod pang araw. Sa ambush interview sa Camp Crame, sinabi ni Transportation Secretary Banoy Lopez na hindi pa nadadagdagan ng 8 bus companies na ireklamo sa PITX. Tuloy-tuloy umano ang investigasyon sa mga ito sa pangunguna ng LTFRB. Samantala, maliban sa mga hindi otorisadong fare increase, nagpasaklolo rin si Lopez sa PNP para sa ipatutupad na zero obstruction project sa buong bansa na sisimula na ngayong Semana Santa. Lain umano itong naibsan ang konsumo ng mga motorista sa crude at gasolina, dulot na mabigat na daloy ng trapiko. Ako si Edniel Parosa, Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel Parosa. Samantala, investigasyon sa flood control anomaly hindi tinutulugan na ayon sa Malacanang. RH14 Let Narciso, ibalita mo yan, Miss Let. Iginiit ng Malacanang na nagpapatuloy pa rin ang investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Ito'y kahit natapos na ng Independent Commission for Infrastructure ang trabaho nito bilang fact-finding committee. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nagsumite na ng report ang ICI sa Department of Justice at sa Office of the Ombudsman na siya namang nag-aaral sa mga ebidensya para sa inihain at ihahain pang mga kaso. Sabi ni Castro, walang natutulog sa pag-iimbestiga at pawang paninira lamang ang sinasabing nalimutan na ng administrasyon ang isyu ng flood control anomaly. Binigyang diin ng palasyo na hindi titigil si Pangulong Marcos sa pagpapanagot sa mga dapat managot sa korupsyon. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balansyado! Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kling-kling na!
Alright, we have a winner from Caloocan, Cancalo. Mula sa Cancalo, si Hazel Nicanor. Hazel, good evening. Good evening po. Sir Henry. Ay, si Hazel. Hello po. Saan ka sa Caloocan? Dito po sa North Caloocan. North Caloocan, oo. May malaking barangay yung North Caloocan eh. Oo nga. Oo. Anyway, ano ang himpilan ng radyo na una sa mga taga North Caloocan? Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayun! Galing naman ni Hazel. Isa ka ring disqualified dahil hindi pa tapos ang tanong, sumagot ka na. Joke lang, Miss Hazel. Congratulations, meron kang 500 pesos in GCash. At Miss Hazel, saan ka ba mag-Holy Week? Ano po, meron po kami camping po sa church po namin. May camping sa church. Tama naman. Sige, Miss Hazel, ipagdasal mo ang ating mga kababayan. Oo. Ang mga kababayan din natin sa Middle East kasi may gera dun eh. Ayan. Sama mo sa prayers nyo. Thank you, Hazel. Congratulations. Thank you, Hazel. Ma'am Warren. Salamat. Sir Henry po. Salamat. Po. Ay! Sarap manalo. Lalo pagka may... mababaon mo na yun sa camping, ha? 500. Sabi ha, guys, libre ko kayo. Mayaman ako ngayon. Nanalo ako sa DCRH, meron ako 500. Nakakring-kring ako, ha? Ako, sagot ko na ang lunch natin sa camp. Sumayin nyo na pa mga balita at talakayan sa Walang Shadow. Lagi namin paalala po sa ating lahat, kung gusto nating umasenso ang buhay, huwag po tayong gagawa ng anumang masama sa kapwa, bagkus gumawa ng mabuti dahil ang paggawa ng mabuti ay hindi kailanman magbubunga ng masama. Help is wealth! Yes! Susunod na po si Attorney... sino ba susunod? Si Attorney Rina. Attorney Rina Seco sa programang Usapang Legal. So, ang topic ay surprise na lamang. Alright! Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Bye! Bye! Ang oras na yan